panoorin po natin itong sinabi ni Yussi Claire, mga pre. Kasi sa Canada po, ang ating Pangulo at si Yussi Claire ay kinuyog ng mga bastos ng mga DDS. 'Di ba? So, panoorin po natin itong interview, no, kay Yussi Claire, mga pre. Actually, gumagawa sana kami ng reels para dito sa event na kung saan bumisita ang ating Pangulo sa Canada. So, gumagawa kami ng reels, tapos may lumapit sa amin na Pilipino. So, humiti ako, tinanong niya ako si Yussi Claire, sabi ko, yes. At doon, sinasabi niya na, sumigaw na siya, you ask your president to resign. So, kinuyog na kami, samantalang, kung tutusin, kami nagtatrabaho. Hindi kami nagbabakasyon dito. We're just doing our job, pero nahinto yun. Hindi na kami nakapagtapos ng aming pag-shoot ng reels dahil nga may mga Pilipino ganito yung ugali. Bastos, di ba? Pero kung Bastos. Walang bilang. Lalapit ka para mag-resign yung Pangulo. Sino ka ba? Tingnan niyo yung rally doon sa Canada, mga pre. Ilan lang po sila. Siguro nasa 30-40 lang yata. Pero yung sumusuporta po sa administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos, ang dami po. 'Di ba? Nandun po sa isang kwarto sila na parang isang malawak na kwarto, no? At ang dami po nila doon. Puro po mga Pilipino. Yung mga anti-Marcos, iilan lang, putang ina nyo. Wala kayong silbi, wala kayong bilang, wala kayong kwenta. Bastos kayo. May gagawin yung Pangulo para naman ito sa bansa, hindi naman pansarili. Tapos, lalapit-lapit kayo, mambabastos kayo, di ba? Mga wala kayong silbi, pukin ng ina nyo, buwakan ng ina nyo, mga hayop kayo. hindi ko alam kung saan sila grupo, pero yung naratibo nila, Paldo yun. Bayad yung mga yun. Yung grupong yun, bayad. Hindi ka po magrarally kung hindi ka bayad. Di ba? Alam naman po natin na yung naghahabol ngayon sa kapangyarihan ng Pangulo ay mga Duterte. Normal lang po na yung mga grupong yan, yung mga apilyedong yan, magpakawala ng pera. Di ba? Para lang manalo sila at makuha nila yung kapangyarihan. At syempre, may mga taong bayaran talaga na handang lunukin yung pera na yan para sa may mapalamon lang sa pamilya nila. Gagawin po nila yan. Kunyari, para sa bayan yung pinaglalaban pero para sa pera pala. Yun po yun. yung tipong BBM resign. Yung naratibo nila, Ang tagal nyo nang nagsasabi ng BBM resign pero hanggang ngayon. Saka karalin nyo ng rally. Hindi naman nag-resign yung Pangulo, PBBM pa rin yung Pangulo. 'Di ba? Klaro? So wala kayong magagawa kung ayaw ng Pangulo mag-resign. 'Di ba? Gets nyo? Respeto nyo yung mga bumoto kay Pangulong Bongbong Marcos. Taong bayan yung pumili, kaya dapat tapusin ng Pangulo yung kanyang 6 years. Yun lang. ay maleta. Yung naratibo nila magnanakaw. So, at sinabihan ako na pangit. Sabi, Tamo, mamalalait talaga, no? Yung nanlalait na pangit, sila din yung pangit. Pangit na yung mga pagmumukha ng mga nagrarally na yan, pangit pa ugali. Di, double kill. sinungaling. So, nung sinabi nilang pangit daw ako, feeling ko sila yung sinungaling. So, may mga ganyan tao. May freedom of expression tayo, pero hindi naman kailangan maging bastos. Tama. Pilipino kayo, hindi naman ganyan na ugali ng mga Pilipino eh. How did you feel about that, Yusek? Did you feel threatened at any point? At that time, dalawa lang kasi kami ni Director Robertson. Kasi nga siya yung kumukuha sa akin. Siya yung kumbaga, sa kanya yung hawak yung camera. So, threatened. Siguro in a way, kasi dalawa lang kami. Hindi ko alam kung mananakit sila or what. Kasi parang, siguro yung grupo na... Alam mo, mas maganda nga nanakit sila Yussi Claire eh. Kung ako, yung nasa katayuan mo, ako yung nasa kalagayan mo, hayaan kong sakpan ako nila. May paglalagyan talaga. Ganun lang. Nila, parang, kung sino man yung idolo nila, parang sanay sa violente. Kaya, kung si Yussi Claire sinaktan lang doon sa Canada, may paglalagyan talaga. Kung si PBBM sinaktan lang doon sa Canada, nako, sinasabi ko sa inyo, may paglalagyan kayo. Okay lang siguro manlait kayo pero yung mamimisikal na kayo, subukan nyo. Yung pagiging violente. So, syempre hindi namin alam. Buti na lang, thank God, na pagtawid kasi namin, hindi namin alam na may mga police officers.
So pagtawid namin, so kinausap na namin sila kasi sumusunod sila eh. Mm. Di ba? Ano pa bang, ano mo sa kanila? Sila nga yung mga aso, di ba? Sunod ng sunod. Oh, ang babaho pa naman nila. Babaho na ng mga lumalabas sa bunganga nila, babaho pa ng pagmumuka. Di ba? Sila yung may kailangan sa inyo. Sila yung sunod ng sunod. Bakit? Gusto nilang mag-video, magpasikat na sabihin nila, oh, mga amo namin, nandito kami. Yung pinapatrabaho nyo sa amin, ginagawa namin. Kaya kailangan nyo kami bayaran para may pampalamon ako sa mga putang ina kong pamilya. Oh, ng mga palamunin sa Pilipinas na isa pang DDS na mga walang trabahong batugan na puki ng inang yan. Yeah? Ganun lang. Oh, yung mga nagrarally dyan, mga patay gutom yan. Oh, yung mga INC na nagrarally, na nagpapauto sa kanilang mga leader, mga hampas lupa yan, mga kulto na yan. Oh, kung INC ka na nanonood ka sa akin, kinang-ina mo ka. Oh. Pero saludo po tayo doon sa mga INC po na hindi po tinotolerate yung mga ginagawa ng kanilang leader, di ba? So, yun. Pero, I mean, kung ganyan talaga ang magiging ugali ng Pilipino, hindi kayo uunlad. Mm. So, kawawa pa rin kayo. Mm. Tama. So, ayun, mga pre, no? Totoo naman yung sinabi ni Yusik Claire. Di talaga uunlad. At wala nang pag-asang umunlad. Yung ganyang klase na may ganyang klaseng pag-iisip, di ba? Kasi wala na po yan. Sira na po yung utak ng mga taong yan. Di ba? So, yun, mga pre, kayo, ano po yung inyong opinion dito? Ano po yung inyong reaksyon? Ayan, comment down below para naman po mabasa natin yung inyong kanya-kanyang opinion at reaksyon. Alright, so ito po, isunod po natin ito mga pre, no? Itong nasa article po ng itong nasa politiko po, no? Ayan. Asan na ba 'yun? Nawala. Hindi ko yata na-prepare, no? Sige, ito. Parang hindi ko po yata na-prepare, saglit lang. Na-prepare ko ba? Ito po. Yan. Ayan po, no. So, ito po yung isunod nating itopic mga pre, no. About po ito kay Sara Duterte kasi itong si Sara mga pre, wala po itong silbi, walang bilang to, no. Walang kwenta. At ito po, panoorin po, basahin po natin ito. Tingnan nyo to. Asaan si BP? Asaan si BP Sara Duterte? Asaan si BP? Sara Duterte's absence in pre-trial contradicts claims of readiness, House prosecution's spouse. So, alam nyo, itong si Sara Duterte, simplihan lang po natin. Pag usaping budget, may hiling siya, always present yan. Pag usaping, tawag na ito, about sa kanya, yung impeachment, no? Yung mga pagnanakaw di umano nitong si Sara Duterte, hindi po magpapakita yan. Hindi po yan dadalo, 'di ba? Kasi sign of guilt po yung pag-iwas sa sa mga problema na yan, mga problema ginagawa niya. Sign of guilt po yan. So pag hindi ka nagpakita, ibig sabihin guilty ka, magnanakaw ka. Yan yung tingin sa'yo ng publiko, Sara Duterte. Hindi mo na mababago yan. Ha? Hindi mo na mababago yung pag-iisip ng mga Pilipino kasi nakita na namin yung mga ebidensya sa House of the Representatives pa lang. Ang dami ng ebidensya tungkol sa'yo pero hindi mo sinagot. Anong banat ng mga taga-suporta mo? Anong banat ng mga lawyers mo? Ang tinitingnan nila, puro technicalities lang. Pero yung mismong issue, hindi nyo masagot. Diba? Hindi nyo masagot kung sino si Mary Grace Piatos. Puro technicalities po yung kanilang mga banat. Ay, hindi yun. Wala. Siguro noong unang impeachment, nagawa nyo ng paraan. Ginamitan nyo ng technicalities, pero iba na ngayon. Diba? Dapat nagbago kayo ng diskarte. Para naman hindi kayo mapahiya. Diba? Ayan tuloy, napahiya kayo eh. Technicalities is hindi na yan uobra. Ang tanong po dito sa July 6, si Sara Duterte mag-a-abroad ba?
Oo, dadalo. So, abangan po natin yan. Pero ayon po sa aking bulang kristal, ito po ay magtatago sa ibang bansa. Kasi in case na may mangyari, no? Nasa ibang bansa siya. Ganun lang. Ha? So, ayun, mga pre, no? Eto pa po, no? Isunod po natin ng balitang ito. Ito po. Ayan, ha? Kasi, di ba, may Mary Grace Piatos, may Timpura, confidential funds, di ba? Ito po, ha? Saan napunta ang pondo? AFP officials deny receiving confidential funds from Sara Duterte's led DepEd for Youth Summit. So, ayan, ha? Wala pong naibigay po ang opisina po ni Sara Duterte sa mga Armed Forces of the Philippines. Okay? Yung tinatawag na confidential funds. Diba? Dininay po si Sara Duterte, mga pre. Wala po palang suporta itong si Sara Duterte sa Armed Forces of the Philippines. Diba? Kasi pag sinabing confidential funds, yung iba dyan, mapupunta yan sa Armed Forces of the Philippines. Diba? Pero nasan? Imbis para sa Armed Forces, wala. Hinigo po ni Sara Duterte. Wala palang naitulong, wala palang, kaya pala gumagawa-gawa lang ng mga code names na Mary Grace Piatos. Yung pala, si Sara Duterte din ito. May Timpura pa, ibig sabihin, si Sara Duterte din ito. Yan na nga ba yung sinasabi ko? Diba? Yan na nga yung sinasabi ko na talagang kaduda-duda po. Itong ginagawa po ngayon ni Sara Duterte, di ba? Nakakahiya po. Kami na yung nahihiya. Nagkaroon tayo ng magnanakaw na Vice President, putang ina talaga. Di ba? Nakakahiya ka, wala kang silbi, Sara Duterte, magtrabaho ka. Kung may utak ka, gamitin mo naman sana sa yung mabuti ba? Hindi yung pagdanakaw yung gagawin mo. Sa Armed Forces of the Philippines, wala ka palang ambag. Nasaan yung mga perang yan? Diba? Nasaan yung mga perang yan? Sara Duterte, iluha mo! Hayop ka! Ang inang, ang inang opisina yan. Walang ambag. Diba? Hindi ka na nga nagtatrabaho. Ganyan ka pa! Ganyan pa ugali mo! Na talaga. At ngayon yung pinag-iinitan po nila ng mga DD sheets na yan, si Martin Romualdez. Oo, mga pre. Oo, yung may mga aso-aso yan si Sara Duterte na tinitira po si Martin Romualdez, di ba? Para yung issue ni Sara mapunta kay Martin Romualdez. Nakakahiya. Ito po, basahin po natin ito, ha. Ayan po dito, ha. Romualdez lawyers insist no probe showed his links to infra mess. Ayan, ha. So, alam nyo naman na idinadawit po si Martin Romualdez dito sa flood control problems na to, no? Yung mga pagnanakaw po, mga nakawan po dyan sa flood control na yan, sa DPWH, sinasali po yung pangalan ni Martin Romualdez. Pero, bilhin po tayo dito kay Martin Romualdez kasi nakikipagtulungan po siya, no? Sa mga, kanino po? Nakikipagtulungan po siya sa mga investigasyon. Diba? Hindi po siya nagtatago katulad nung isa na si Zaldico. Siya po ay nandyan, handang makipagtulungan, handang magpa-imbestiga, handang tumulong sa investigasyon. Kaya kahit anong dawit nyo sa taong ito, walang mangyayari. Kasi hindi naman po nagtatago yan. Kung malinis ka, harap ka eh. Diba? Kung malinis ka at wala kang tinatago, magpapakita ka. Ano, si Martin Romualdez malaya po ngayon. Bakit? Wala po siyang tinatago eh. Diba? Ang nakakahiya po dito, eto ewan ko kung nandito ba yon. No, gusto ko lang isingit po ito eh. Ewan ko kung nandito yon, saglit lang po. Pakita ko lang ha. Sana nandito. Sana nandito po. Sana nandito yun. Saan ba yun?
Wait lang po ah, wait lang. Okay, right. Kasi itong si Sara Duterte mga pre, itong si Sara, alam nyo, ano yan, kumbaga, mahilig sa puto op. Oh. Asan na ba yun, yung mga GC natin? Hinahanap ko po yung GC na pinagpasahan ko ng video yun. 'Di ba? Kasi itong si Sara Duterte, mahilig po sa puto op, 'di ba? So meron akong video na ano dito na sana makita ko 'yun. Saan ba 'yun? Wait lang po nawala talaga eh. Ito na. Sana ito po, ito. Papakita ko po ito sa inyo mga pre. Gusto kong i-share ito sa inyo eh. Oh. Sino po yung may ambag doon sa, 'di ba may namaril na bata, 'di ba? O mga estudyante. Tapos si Sara pumunta at si former House Speaker Martin Romualdez pumunta din. O ngayon, tingnan niyo kung sino yung naiiba sa kanilang dalawa mga pre. Ayan. Ayan. Pagmasdan po natin. Guys, pumunta talaga si BP Sara dito para mag-photo op lang. Ito, watch nyo. Simula po nung mangyaring insidente, meron ho bang lumapit sa inyo mga taga Ayan si Martin Romualdez po, nandyan. ng ating gobyerno para mag-extend po ng ayuda o tulong? Meron po ba, ma'am? Ano pong ayuda natanggap nyo? Opo, puro at saka sa libingan po. Sino po Burol at sa libingan. nag-provide po noon, ma'am? Ano po namin, yung sa libingan po namin, kay Marty Romualdez po, yung libingan at saka yung yung funeral, lahat na po galing po sa from the SWD and Tingog po. Okay, so ibig So, sabihin, ayan, may Tingog, may Martin Romualdez, may DSWD. party list po ang nagbigay sa inyo, politiko. O, di ba? Sabi Oh. sa inyo, Pero si Sara Duterte, kahit pumunta po siya dyan, hindi po minensyon ng lula. Bakit? Walang ambag eh. Nag-photo ops lang po. Tingin-tingin sa patay, tapos picture-picture yan sa kunyari ng parang stolen lang. Kunyari tapos makikipagkwentuhan si Sara Duterte, pero walang ambag. Diba? Wala kang silbi, Sara Duterte. Sa Armed Forces of the Philippines, wala kang ambag. Dito pa kaya sa hinayo pa kang babayita ka. Diba? Dito pa nga, sa namatayan, yung binaril na estudyante. Di ka naawa. Ginamit mo yung patay, Sara Duterte. Ginamit mo yung patay. Walang hiya ka talaga. Yeah? Kaya buti pa po si Martin Romualdez, meron. Kita nyo naman. Di ba? Nagpunta din po. Si Sara nagpunta. Si Martin Romualdez nagpunta sa dalawa. Sino yung walang ambag? Si Sara Duterte. Yun po yung klaro dyan. Kaya nakakahiya ka, Sara. Walang hiya ka. Anyway, ito po, no? Ano po yung inyong opinion dito? Share po natin ito. At isunod po natin ang video ito, mga pre, no? Panoorin po natin ito. Na-prepare ko ba to? Hindi rin. Wait lang. Okay, nasa YouTube eh. Right. Alright, ito na. Play po natin. And in one of our budget hearings, I believe, kinumpute po ito ni Chairman Senator Lacson and Senator Kiko Pangilinan, ang SOP na napunta sa inyo is worth 2.25 billion pesos since 2022. Well, ano po ang masasabi niyo ho dyan? Magkano yun? Well, ano 2.25 billion pesos Magkano?
punta sa inyo is worth 2.25 billion pesos 2.25 billion pesos. Laking pera nito, mga pre. since 2022. Well, Ano po ang masasabi niyo ho dyan? I think, Your Honor, I think this is something. Well, I think I issued a denial on this at one point in time when I learned about. I have not read the entire affidavit, but I issued a denial to it. I don't even recall actually talking about any projects at all. If there will be proposals from them, I just. But this is very clear na meron kayong allocated amount No. at nagsasubmit sila ng project sa inyo at binibigyan kayo ng kickback. Wala ho 10%, 15%, and pag sinuma ho natin lahat yan, aabot yan to 2.2 billion pesos. I completely deny, Your Honor. I don't have any allocable amount. Mamaya pagsasalita namin si Congressman Leandro Libiste. Opo. And I think he will negate what you just stated na wala kayong allocable. Kung hindi man allocable, baka non-allocable. Pero meron. Anyway, sige. But Mr. Chairman, whether allocable, non-allocable, nakakuha kayo ng kickback. Wala po. And the fact is, nandito tayo ngayon dito sa hearing because for the last 4 years, pinabayaan yung nangyayari to under your watch. You're the secretary of For the 3 years, Your DPWH. Honor. O 3 years, 2 years, 3 years. Secretary kayo ng DPWH. May mga ghost projects. May 20-25% nangyayari sa ilalim po ng inyong opisina. Kaya ako ho, personally, ako naniniwala po ako dito eh. Paano ho isang secretary palalampasin nyo itong nangyayari sa atin? Kaya ho tayo nandito sa ganitong sitwasyon ngayon eh. Tama. Your Honor, as Secretary of the Department, I have general oversight. I have general oversight of all the implementation. Pero kung kasali ho kayo dito sa mga kickback, yung oversight na yan, walang kwenta ho yan. And this is what I deny, Your Honor. So ayan ha, syempre, ikaw ba naman, sangkot ka sa pagnanakaw, di ba? Si Bunuan, sangkot sa pagnanakaw, kakanta ka ba dyan? Gagawin mo ng paraan yan para magsinungaling ka, di ba? Pero kasi may mga ebidensya ang nagtuturo. Sa panahon mo, di ba, ikaw ay naging pabaya, di ba? Maraming pera yung nawala. Bakit mo hinayaan lang na mawala yung mga pera na to? Nasa na? Di ba? Hindi pwedeng ilalagay ka dyan, tapos tatamad-tamad ka, wala kang gagawin, tapos hindi mo alam kung saan napunta yung mga pera na to, putang ina mo ka. Di ba? Oh, dapat, alam mo yan. Kung, nung nalaman mong may pagnanakaw, pagpalagay natin hindi ikaw yung nagnakaw, sige. Kung alam mong may nakawan na, gumalaw ka! Ang tanong, gumalaw po ba? Hindi. Kaya hindi mo pwedeng sabihin na may mga nawawalang pera, tapos hindi mo alam. Susangkot ka. Diba? Taragis ka. So, kayo po mga pre, ano po yung inyong opinion dito? Nakakainit po ito ng ulo, no? Ano po yung inyong opinion? Ayan, comment down below para naman po mabasa natin yung inyong kanya-kanyang opinion at reaksyon, mga pre. Ayan. So, yun lang, no? I-share po natin ang video ito. Like, share, subscribe. May TikTok po tayo dyan. May Facebook page po tayo dyan. Kompleto po yan, mga pre. Ayan. So, hanggang dito lang muna yung ating video. Ingat po kayong lahat. Magandang araw po sa inyo.